Ngayon sa Battle Arena, narito tayo. Heto na si Mecha Mecha Godzilla na haharap kay Burning Godzilla, Fire Godzilla. Si Mecha Mecha Godzilla ang namayagpag sa laban ng Godzilla vs. Kong. Pero paano kaya ito haharap sa pinakamakapangyarihang bersyon ng Godzilla hanggang ngayon? Ngayon, yan ang ating aalamin. Bago magsimula, pindutin ang like, subscribe, at iyon ang notifications para sa mas marami pang magagandang video araw-araw. Ayos na? Mag-subscribe ka! Sige, pwede na tayong magsimula. Sa Godzilla vs. Kong, nilika si Mechagodzilla ng isang kumpanyang tinatawag na Apex Cybernetics. Dahil determinado ang CEO nito na gumawa ng sandata na sapat ang lakas para hamunin ang kapangyarihan ni Godzilla. Matalagang isang nakakaintrigang ideya na sana ay mas pinalawak pa nila. Kasi sa isang banda, may sense din naman talaga. Baka pagod ka na sa malalaking halimaw na winawasak ang mga syudad kahit pinoprotektahan ka nila. Pero sa kabilang banda, hindi ba tumutulong din naman ang mga Titan? Tinutulungan nilang maibalik ang kalikasan at pigilan ang pagbabago ng klima at kung ano-ano pa. Tanggapin mo ang mabuti at masama dito. Pero hindi yun ang punto. Dahil para magawa ang lahat ng ito at mapabagsak si Godzilla para maging dominanteng Titan siya, kinuha nila ang ulo ni King Ghidorah at ginamit ang telepatikong koneksyon nito para gumawa ng higanteng metal na kaiju na kayang imaneho ng tao. Pagkatapos, nakuha ni Ghidorah ang kontrol. Ayokong pag-usapan dahil di ko alam paano nangyari. Pero kinuha ni Ghidorah ang kontrol. Pagkatapos, nakatakas si Mechagodzilla at nagasik ng lagim sa downtown Hong Kong. Pagkatapos, hinarap niya si Godzilla at nagsimulang maghasik ng lagim. Pagkatapos, hinarap niya sina Godzilla at Kong ng sabay-sabay. Kaya malinal na napakalakas talaga ni Mechagodzilla. Kaya niya lubusang talunin si Godzilla. Pabagsakin siya. Itulak siya sa mga gusali. Lahat-lahat. Ginawa rin niya yon kay Kong. Oh, pareho silang pagod pagkatapos maglaban. Halos mamatay na. Pero kahit ganun, hindi pa natin nakita si Godzilla na napapadaig ng ganun kabilis sa isang laban. Kahit laban kay King Ghidorah, si Mechagodzilla ang talagang namayani mula pa sa simula. Parang naging punching bag lang niya si Godzilla minsan. Isa rin siyang mech. Ibig sabihin, marami siyang iba't ibang sandata at kagamitan. May mga missile launcher siya nakakabit sa balikat na kayang patigilin at pabagsakin si Godzilla. Kaya niya magpakawala ng suntok na sobrang lakas ng enerhiya. Sa madaling salita, isipin mo si Iron Fist, pero mas mapanira pa at napabagsak din nun si Godzilla. Kahit ang buntot niya ay may nakakabit na nakamamatay na drill. At para lalong kumpleto, may sarili ding atomic breath si Mechagodzilla na kayang hatiin ang isang skullcrawler. Kayang tapatan ang atomic breath ni Godzilla at sa katunayan, nalampasan pa nito ang sariling sinag ni Godzilla. Kaya sobrang lakas talaga ni Mechagodzilla. Ibang klase siya. Pero nandyan pa rin si Godzilla. At nakalaban na ni Mechagodzilla si normal na Godzilla. Kaya siguro nandyan din si Earning Godzilla, si Fire Godzilla. At nung sobrang lakas niya ng ganon, nagsimula siyang tunawin ng lahat ng nasa paligid niya agad-agad. Alam mo ba kung gaano kakailangan kainit para matunaw agad ang mga bagay? Oh, hindi ko rin alam. Sa totoong buhay, hindi ganyan matutunaw ang mga gusaling yon. Kung kayang tunawin ni Godzilla ang mga bagay ng ganun kabilis, pati ang paligid na hangin ay naglalagablab na. Wala talagang makatotohanan dito. Pelikula lang ito tungkol sa dalawang dambuhalang halimaw na naglalaban. Hindi kailang siyentipikong tama. Pero para lang magbigay ng numero, para lang may maisip ka, sabihin na lang natin mga 5,000 hanggang 6,000 degrees Fahrenheit. Ang araw mismo ay 10,000 degrees Fahrenheit. Kaya sobrang init ni Godzilla. Kaya niya magpalabas ng malalakas na nuclear pulses na literal na nagdi-disintegrate kay Ghidorah. At tinanggap pa niya ang 3 gravity blast sa malapitan habang ginagawa niya yon. Yung mga bagay na yon na nagpapalipad-lipad sa kanya sa buong pelikula. Pero ngayon, walang problema. Kaya sinunog niya si Ghidorah, pinatumba niya si Ghidorah, at pagkatapos ay dumiretso lang siya
at tinapakan mismo ang dibdib ni Ghidorah. Grabe, ang lupit niya. Sige, so naglaban na dati sina Mechagodzilla at Godzilla. At si Mechagodzilla talaga ang dominante sa laban na yon. Kailangan pa ni Godzilla ng tulong ni Kong para mailigtas siya. At kahit ganon, kinailangan pa rin nila ng kaanting tulong mula sa labas para manalo sa laban na yon. Pero si Burning Godzilla ay ibang klase talaga. Hindi literal, pero gets mo naman ang ibig kong sabihin. Kaya sa tingin ko, simple lang talaga ang tanong dito. Gaano nga ba kalakas si Burning Godzilla kumpara sa regular na Godzilla? Nanhina ba si Godzilla pagkatapos ng laban niya kay Kong? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? At paano ito ikukumpara kay Mechagodzilla? Maaaring hindi ko na ipahayag ng maayos ang tanong. Baka hindi ito simple. Pero susubukan ko pa ring sagutin dito. Kaya una sa lahat, sa tingin ko, malinaw naman na base sa takbo ng kwento, mas mahina si Godzilla nung laban niya kay Mechagodzilla kaysa sa normal niyang lakas. Sa simula pa lang, malamang mas pagod siya dahil kakalaban lang niya ng isa pang halimaw. Bukod pa ron, na-knockout siya ilang minuto lang bago iyon. Hindi ito katulad ng pagpasok ni Godzilla sa laban na kondisyon pa. Ngayon, hindi ko alam kung sapat na yon para bigyang katwiran ang matinding bugbog na inabot niya sa laban na yon. Pero malinaw na hindi normal si Godzilla noon. Ilagay na lang sa tabi ang iba. Pagod at mas mahina si Godzilla. Pero igit pa doon, sa labas ng usaping yon, si Burning Godzilla ay napakalayo at napakahigit kumpara sa normal na Godzilla. Ibig kong sabihin sa buong pelikulang yon, ang laban ni Godzilla laban kay Ghidorah ay halos pantay lang. Dito parang mas mataas si Godzilla ng 5 hanggang 10 antas kaysa sa kanya. Dati, kayang gawin ng gravity beams ni Ghidorah ito kay Godzilla. Ngayon, ito na lang magagawa nila. Wala na silang magawa. At saka, habang iniisip ko ito, si Mechagodzilla ay parang isang dambuhalang metal na halimaw lang talaga. Sobrang init ni Godzilla na natutunaw agad ang metal sa paligid niya. Hindi pa yun ang nuclear blast niya na didisintegra kay Ghidorah. Natutunaw ang metal kahit nasa parehong lugar lang sila. At kung gawa rin sa metal si Mechagodzilla, bakit hindi rin mangyari sa kanya yon? Sabayan mo ako. Ang tungsten ang may pinakamataas na melting point sa lahat ng metal sa mundo. Kahit ganon, natutunaw pa rin ito mula sa layo ng kinaroroonan ni Godzilla kanina. Nangyayari yon dahil lang sa pagiging malapit sa kanya. Hindi pa natin pinag-uusapan yung malalakas na energy pulse na inilalabas niya na siyang nagpapasingaw kay Ghidorah. Na sapat ang tibay para mapalapit kay Burning Godzilla. Kaya oo, grabe. Habang iniisip ko to, lalo akong naniniwala na madaling mananalo si Burning Godzilla sa laban na to. Siya ang pinakamatibay at pinakamakapangyarihang nilalang sa Monsterverse na nakita natin. Kung natala niya si Ghidorah na parang madali lang, wala akong dahilan para hindi niya magawa yon kay Mechagodzilla. Kaya si Godzilla ang magwawagi dito. Panalo si Godzilla. Ano sa tingin nyo? Gusto ko marinig opinion nyo. Mag-comment lang sa ibaba kung sino ang mananalo sa laban na to. Si Mechagodzilla o si Burning Godzilla? Gusto ko marinig ang mga opinion nyo. Mag-comment lang kayo sa ibaba. Siguraduhin nyo rin pindutin ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications mula sa Danco Army at magkikita tayo ulit sa susunod.